So dito ayan, no, almost, no, almost tapos na talaga tong tulay na to, ay yung ano, flyover na to. Kita natin dito yung flyover na ginagawa. Kung makikita nyo dyan sa ating drone shot, ay halos kumpleto na itong flyover. Sobrang diretso din pala yung kalsada na to, oh. Ito yung Aguinaldo Highway papunta ng Tagaytay, no? Makikita nyo dyan sa ating drone shot. Sobrang tuwid ng kalsada. Papunta tayo ng Tagaytay ngayon at ipipicture na naman natin muli ang nag-viral na flyover dito sa Tagaytay, yung tinatawag na Tagaytay Mendez flyover. Siya ngayon ang ating pinaka main subject sa ating vlog ngayon, dahil nga sa titingnan natin kung bakit nga ba binabas at binabatikos, no, itong project na to dito sa Tagaytay. Ayan, no, so dito na tayo sa Tagaytay. Malapit na tayo sa pinaka rotonda nitong Tagaytay. Ayan, at matao na dito parte. Ayan. Ayan, natatanaw na natin yung rotonda. Ayan, sa harapan natin. Kapag dumiretso tayo sa tapat nitong tinatahak natin ngayon na kalsada, sa tapat niyan ay yan yung pababa ng Sampaloc. Kaya yung tinatawag na Tagaytay Sampaloc Road, o kaya yung Old Sungay Road. Pag kumaliwa ka naman dyan, ayan ay papunta ng People's Park, no? So Palace in the Sky. Ito sa kaliwa, meron din tagos dyan, Santa Rosa at Calamba. Ito, binabibay natin pakanan, kumanan tayo. Ito yung papunta ng Tagaytay na Sugbo Highway, no? Kung saan natin dito ngayon makikita yung ginagawang flyover. Ang ganda ng tanawin dito, oh, sa Taal, oh. So dyan na sunahan, makikita na natin yung ginagawang flyover dito sa Tagaytay. Tinatawag na Tagaytay Mendez flyover kasi nasa gitna mismo yan ng ano, no, junction ng Tagaytay Mendez. So yan din yung purpose na paggagawa ng flyover na yan, para mabawasan yung traffic dyan sa junction na yan. So titingnan natin kung matapos yan, kung effective ba yung kalalabasan ng flyover na yan. So sa ngayon pa lang, hindi pa tapos. Actually yung pinaka completion date nyan is nung pang nakarang taon, 2024 I think, hindi ako magkakamali, June or July, no, ng nakarang taon. Yun yung completion date nyan. Pero ngayon nasa 2025 na tayo, last quarter ng 2025, hindi pa rin tapos yung flyover. At malaki pa ang kulang. Maraming nagsabi na malapit na daw yan buksan. Titingnan natin ngayon. At kahit hindi pa tapos ay puno na ng pambabatikos at ano, no, bash nung flyover na yan, dahil nga sa hindi daw maganda ang pagkakagawa. Diyan sa may ito yung junction na to. Ayan ay pag kumanang ka dyan, papunta yan ng Mahogany sa looban ng Tagaytay. Dito tayo sa may kaliwa, diretso tayo dito. Ayan, Mahogany Market. Ayan, oh, may nakalagay yung Mahogany Market. Ayan naman yung makikita natin na malaking Ferris wheel dyan. Ayan yung Skyruns, no, ang pambansang galaan dito sa Tagaytay. Ayan, no, at pambansa dahil lahat yan pwede, no? Pwedeng magjowa, pamilya, mga chikiting, pwede yung dalhin dyan. Mag-i-enjoy kayo dyan sa ganda ng loob nyan, no? Ayan yung Skyruns Tagaytay, no? So ito na yung intersection. Ito yung palabas. Pagka doon sa sinabi ko kanina, yung papasok doon papuntang Mahogany Market, dito naman kayo lalabas. Ito yung labasan nun. Ayan, oh. So sa tingin ko dapat dito nila sinimulan yung ano, no, yung flyover dito sa part na to, sa unahan. Pero medyo napalayo yata yung pag-i-start ng construction, no, ano, flyover. Kung dito kasi pagka rush hour, ano din, dito din madalas nagbi-build up. Dito nag-start ang build up ng traffic talaga, kasi yung palabas galing ng Mahogany Market. Tatanaw na natin ang nag-iisa flyover na itinayo dito sa Tagaytay, no? Sabi kasi malapit na daw bubuksan yan sa publiko at magiging passable na raw yan.
Ayan o, nag-clearing na sila. Tinatanggal na nila yan. Tapos tawag dito, nag-finish na yata sila dyan. Pinifinish na lang nila, pinipinturahan na nila. So I think tapos na yung 100% na tapos na yung construction dyan. Pinipinturahan na lang at nililinis na lang yung yung flyover. Kuya, tapos na ba to? Tapos na itong flyover? Hindi pa tapos? Ano na lang gagawin dyan? Marami pa ho. Pero na yan? Na yung buong may flooring na. May kalsada na. Pero ngayon taon matatapos kaya yan? Tapos yan thank you po. By December daw matatapos na daw tong na to. Ayan, yung flyover. So excited na lahat dumaan dito. Tanaw na tanaw yan sa baba yung pinaka view ng Taal Volcano, no? So ayan, dito tayo ngayon sa Mendez Tagaytay intersection. Ito yung pasada, ito yung papunta ng Mendez. Ayan naman sa likod natin yung Tagaytay Mendez flyover. So ayan, makikita natin dito yung flyover na ginagawa. Kung makikita nyo dyan sa ating drone shot ay halos kompleto na itong flyover. Ayan, makikita nyo sa ating drone shot yung parang paliko-liko o parang lumiit at bumuka yung design nitong flyover. Yan talaga ang nakasulat at nalagay sa plano sa design nitong itong tatawagin ay bottleneck daw ang tawag sa design na yan. Pero mukhang hindi nagustuhan ng mga netizen, ng mga citizen, mga tao. Maraming nag-comment at maraming nag-bash, maraming tumuligsa sa proyekto na to dito sa Tagaytay. So supposedly itong tulay na to, itong flyover na to, ito yung magiging pinakaunang iconic bridge, iconic flyover dito sa Tagaytay, dahil sino-showcase nito yung pinaka view ng Taal Volcano at ang ganda rin itong Tagaytay, no? So unfortunately the DPWH failed to impress the people of Tagaytay kasi nga hindi maganda ang pagkakagawa daw nitong tulay. Pero sa tingin ko hindi nga maganda dahil nga sa design nito ay hindi siya talaga kayang tingnan. Sa mga nakakausap natin dito, sa mga tao sa paligid, lalo na si Kuya, yung driver ng jeep, nakausap ko kanina. Hindi ko lang na video dahil ayaw ni Kuya magpa-video. So sabi nga nila, nakakatakot daw daanan itong tulay na to, itong flyover na to, dahil nga sa ginagawa nga ito sa kasagsagan ng pangungurakot, sa kasagsagan ng yung controversial na flood control project, so mga nawawalang project, nawawalang budget ng gobyerno. So siya ginawa. So ang haka-haka nila baka daw tinipid o substandard ang ginagamit na mga tawag dito materialis dito sa pagpagawa na tong flyover ng Tagaytay Mendez flyover, So ayan, ikutan natin, pasadahan natin doon at mumuturin natin simula dito sa may Mendez intersection at papunta tayo doon sa may gawing Alfonso, yung kabilang dulo. Nadaanan natin yung start nito kanina, so tingnan natin yung pinakabilang dulo nito. Sa ating harapan na ay papunta ng Mendez, Silang, Manila. May daan din dyan, bukod pa doon sa dinaanan natin kanina doon sa may rotonda ng Tagaytay. So dito, balik tayo, ikot tayo dito lang sa ating likuran yung ginagawang flyover dito sa Tagaytay Mendez. Ayan, So kakanan tayo dyan, titingnan natin mismo yung nang malapitan pala. Tignan natin ang malapitan mismo itong tulay. So dito, ayan, almost tapos na talaga itong tulay na to, yung flyover na to. Dito, ito yung talagang pinaka nagiging issue at hindi nagustuhan ng mga mamamayang Pilipino, Kung makikita nyo kasi dyan, ayan, ilan ang girder nyan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yan. Tapos sa kabila 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 din, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Pero pagdating nito sa may kabilang dulo ay umunti yung girder dyan. Ang tanong ng mga karamihan, bakit ba pag doon na sa bandang dulo ay kumunti yung girder, at yun ba pagka doon sa bandang dulo ay umunti din yung preload nitong tulay kapag ginamit na yan? So hindi natin masasagot yan dahil hindi naman tayo engineer, So ayan, nababasa lang natin sa mga comment ng mga nagko-content dito sa tulay na to, dito sa flyover na to. So titignan natin naman ayun din, isa pa sa mga napuna ng mga netizen, ayan, kung mapapansin nyo, tila ba wala sa ayos yung
gawa nitong mismong flyover dahil nga tingnan nyo naman, balo-baluktot, hindi diretso yung mukhang hindi nagkakatugma-tugma yung mga sukat ng ano, dahil nga yan dun sa design na sinasabing bottleneck daw, no? Yun ang nabasa natin sa description nitong flyover na to dito sa Tagaytay. Ayan, no? So dito apat na lang, ayan o. Dun sa kabila, 6, dito ay naging 4 na lang yung pinaka ano ng ano, tulay dahil committed nga to committed. Tapos dun sa bandang huli ay bandang unahan, lumawak na naman, ayan. So lumawak, nagiging 6 ulit yan. So yan yung number 1 na hindi talaga nagustuhan ng mga mamamayang Pilipino, no? Yung design. At saka yung mismong pagkaka-execute ng plano kung paano ginawa ito dahil mahina daw at substandard daw yung ginamit na materialis dito sa pagpagawa ng flyover na to. So supposedly ito yung pinaka first iconic flyover dito sa Tagaytay dahil nga ito yung pinakaunang flyover na ginawa dito. Dapat ginawa nilang maganda to kasi napakaganda ng tanawin dito sa Tagaytay, no? Tanaw na tanaw mo yung pinakabuong view ng Taal Volcano. So itong tulay na tuloy, itong flyover tuloy na ito ay hindi maiwasang ikumpara dun sa isa pang flyover na ginawa dito din sa probinsya ng Cavite, no? Yung tinatawag na Molino Great Wall, no? Yun sa Molino, sa harap ng SM Molino. Yun yung flyover na patawid ng Daang Hari. So nakakatulong din naman yung ano na yun, flyover na yun, at least nabawasan yung konting traffic. Pero nga yung design yung tulay at yung tagal nung ano pagkakagawa, umabot yun ng 1 dekada bago matapos yung tulay na yun. So ito ay completion date nito ay last year pa, 2024. I think June or basta mga around mid quarter, no? Second quarter of the year, no, 2024. So ngayon ay nasa ano na tayo, last quarter na tayo ng 2025. So hindi pa rin siya tapos. Ang sabi sa mga napagtanungan natin dyan, ng mga nagagawa dito ay baka daw yung magiging passable na to at no, magagamit na to by December, no, bago magtapos itong taon na tong 2025. So hopefully, so ayan, comment kayo sa ating video dyan kung ano sa tingin nyo ang pagkakagawa ng proyekto na ito. Dahil sa mga nakausap ko sa mga tao dito sa paligid, bagamat ayaw nilang magpa-video, no, hindi rin nila nagustuhan yung design ng tulay. Hanggang dito na lang, ikutin natin yung pinakadulo. Doon tayo mag-u-turn sa pinakadulo. Tingnan natin yung landing nito, yung pag-landing niya doon sa pinaka Tagaytay na Subo highway. Dito magla-landing yan dito. So ayan, makikita nyo ng malapitan. Sana pag natapos ito, itong ano na to, ay gagawin na rin nila yung ano nitong ano kalsada dito sa baba, no? Kasi marami ng bitak hindi na magandang daanan at masakit na sa ano, masakit na sa puwet pag nakamotor ka dahil tagtag, sobrang tagtag. Ayan yung landing, kitang kita si Jollibee ayan, no, nakangiti si Jollibee, yung kitang kita. So almost na daw yan buksan para sa ating mga mamamayang Pilipino at magagamit na natin yung napakagandang flyover na ginawa dito sa Tagaytay Mendez intersection, no? Ayan. So maraming nagsasabi na hindi daw maganda ang pagkakagawa ng flyover nito. Magko-cost lang daw ito ng funnel effect, no? Dahil nga sa kapag rush hour ay sobrang traffic dito, yung mga sasakyan na nasa taas na magla-landing dito sa baba, no, pababa ng flyover, yun ang magko-cost ng funnel effect dahil sa hihintayin pa siyempre. Kasi hindi naman nilawakan din tong ano sana lawakan din nila yung ano, lalo na dun sa may entrance at saka landing nitong intersection, itong flyover, no? Tulad nito dito masikip na. So ayan, hanggang dito na lang yung ating video for today.
dito sa Tagaytay flyover, no? So comment kayo dyan sa ating video kung ano bang masasabi nyo dito sa proyekto na to. Babus!